Magandang umaga po, Professor J. Batumbakal. Sa ngalan po ni Deo Macalma, Romel Fuertes po ito. Good morning po, Prof. At kasama natin si Hi. Miss Elaine Apit. Hi, good morning po sa inyong lahat. Ang lahat po ng mga nakikinig. Good morning po. Unang-una, Professor, merong hamon si Senador Marcoleta para sa isang friendly debate tungkol sa issue ng WPS. Si retired Senior Associate Justice Carpio ng Korte Suprema pumayag na doon sa hamon na debate ni Senadora Marcoleta at kayo ay kasama din sa hinahamon for a friendly debate regarding dito sa issue ng WPS. Opo. Opo. Apo. Pero gaya nga nung nasabi ko na doon sa ibang tanong, no? Una, ano ba yung didebatihin? Kasi wala naman siya binigay na topic eh. Pero parang ang pinupuntiryan niya tuloy, didebatihin lahat ng mga pinagsasabihan niya na para sa akin, di parang didebatihin mo ang soberanya, karapatan at kasarinlan ng Pilipinas sa kanyang teritoryo at kanyang karagatan. Yung mga ganong bagay, hindi po yan dapat dinidebate, lalo na ng senador ng Republika dahil yan po ay nasa batas at ang senador po ay sumumpa na i-uphold ang ating constitution at ang ating mga batas. Kaya ibig sabihin noon, pag pinadebate niya yan, tapos kukunin niya yung panig na parang yun nga yung pinagsasabihin niya the past few days na wala itong visa, na hindi natin alam kung nasan ito, etc., di parang nilalabag mo na nga yung batas. So you're actually violating even your oath of office. Kaya hindi yan matter for him to raise in a debate. No? And for me naman, hindi talaga yan dapat dinidebate dahil alam nila dapat yan bilang senador. No? Dahil parte yan ng batas. Pangalawa, anong punto nun? No? Anong ireresolba? Kung meron na tayong karapatan na wala, di ba hindi naman tayong pwedeng magdesisyon dyan, no? Dahil on his part, senador siya, again, lalabagin niya yung batas. And then on my part naman, bilang citizen, di parang kinu-question ko, no? Ang mismong bansa natin at mga batas natin tungkol dito, no? In other words, Professor Batumbakal, hindi kayo kakagat sa hamon niya na debate? Tama po ba? Hindi po ako kakagat sa ganyang klaseng debate. Okay. No? Kaya nga po, kung napansin natin, si Justice Carpio, kahit siya'y umuo, sinabi niya agad, ano ba dapat ang pagdebatihan? No? At binigay nga niya yung mga question, base nga dun sa mga usap-usapin na umiikot dahil dun sa mga pinagsasabi nga ni Senator Marcoleta. Sa ngayon, I don't know, hindi ako updated. Pero sa ngayon, parang wala pa ako nakakitang sagot ni Senator Marcoleta kung tatanggapin nga niya yun. No? Kasi nga, wala naman siyang malinaw din na binigay niya topic at kung anong i-resolve kung meron ng kailangan i-resolve. Professor, alam naman natin na tayo ay nagwagi sa kaso na inirap natin sa The Hague, Netherlands noong panahon ni yumaong dating Pangulong Noynoy Aquino. At sa naturang ruling ay ibinabasura ng arbitral tribunal yung claim ng China sa halos kabuuan ng South China Sea. Ano po sa tingin nyo ang pinag-uugatan ng tila pagtutol ni Senadora Marcoleta sa naturang desisyon ng arbitral tribunal? Well, siyempre hindi natin masabi dahil talang pwede magsabi noon. Pero base nga dun sa mga statement niya, parang either hindi niya alam o hindi niya naiintindihan kung ano talaga legal effect nitong arbitral ruling na pabor sa Pilipinas. At yun nga ay ang pag-validate na tayo ay mayroon tayong exclusive economic zone at continental shelf na abot ng 200 nautical miles west of the Philippines. Wala pong question yon dahil nga sinabi din ng tribunal na kahit ba may claim na ang China dyan, walang visa yon, no? Yung 9-dash line, binasura nga dahil kaya nang sabi nyo. At pangalawa, kung ano man yung pwede niyang basihan ng claim niya, no? Kunwari, yung mga isla na sinasabi niyang sa kanya rin,
kahit yung mga isla na yon, hindi pwedeng magkaroon ng EEZ at continental shelf. No? So hindi niya maapektuhan, hindi niya matutulak masyado yung EEZ natin up to 200 nautical miles. Talagang hanggang 200 pwedeng atin. No? Ang epekto lang yung tubig sa paligid ng mismong isla. Yun ang maaari pang pagtalunan. Pero hindi rin yon sinabi ng tribunal na yung mga isla na yon at yung katubigan na kaunti na yon, yung territorial sea ng mga isla na yon, hindi nila sinabi kung kanino yan. Kasi that is beyond their jurisdiction. At saka hindi natin hiniling sa tribunal na sabihin kung kanino yung mga isla na yan. No? Kasi yun ay territorial dispute. No? Meaning, it is a dispute over the land. Ang authority and jurisdiction lang po ng tribunal is over the sea. Magkahiwalay po yun. Magkaiba po yun. So, yung ruling ng tribunal affects yung waters around this island. And that is better for us kasi nga, yung karamihan ng likas yaman dagat ay nandun sa katubigan, hindi dun sa mismong isla. Nasa loob ng ECC. Exclusive, EEC natin. Opo. So Professor J, sir, para mas maintindihan po, ano lang po yung mga maaaring gawin, halimbawa, ng Pilipinas natin, ng mga Pilipino, halimbawa, within or sa ilalim ng maritime law, kapag may mga, kunyari po, katulad po naging issue doon po sa pambobomba nitong mga Chinese Coast Guard. Halimbawa, yung mga dayuhan po ay nandoon sa loob ng tinatawag na exclusive economic zone. Well, yun nga po, kaya nga po, kaya nila ginagawa yon, pinapalabas nila na sila ang mayroong kapangyarihan at karapatan na mag-law enforcement and other activities dyan sa loob nating exclusive economic zone. Siyempre, tinututulan natin yon. Hindi natin kinikilala yon. At maraming bansa ang sumasang-ayon sa atin dahil agree sila na yun ay nasa loob ng EEZ ng Pilipinas. Kaya nga po yung iba nagpapadala, nagbibigay sa atin ng mga radar, mga barko, aeroplano para nga mapaigting yung ating lakas na ma-govern yung ating exclusive economic zone. No? Tapos, yung kanilang ginagawa din, aside from hindi natin kinikilala, di siyempre, naglalag tayo ng diplomatic protest at saka pinapakita natin sa mundo, no? Ang ginagawa nitong China. At sinasabi nga natin na illegal yan at masang-ayon din ng mga ibang bansa na illegal yan. Okay? So sa ngayon, yun po yung ginagawa natin dahil inaaral pa rin kung paano anong susunod na hakbang dito, kung kaso, no? O kaya makikipag parang haharapin ba natin sila one-on-one, makikipagbakbakan ba tayo? O kaya patuloy na lang nating isisiwalat sa buong mundo ang lahat ng ginagawa ng China na ito na illegal. Okay? So, ilan po yun sa mga option. Mayroon pang mga ibang pwedeng gawin pero hindi ko na lang makwentahan dahil mahabang kwento ngayon. In other words, Professor Batong Bakal, ang tanong ko po yung po bang ruling ng The Hague na pumapabor sa claim ng Pilipinas sa WPS, yung po ba ay naipapatupad? Baka mamaya, kaya may concern si Senador Marcoleta dahil hindi naman na ipapatupad yung naging ruling ng The Hague laban doon sa claim ng China. Hindi kaya ganon, Prof? Yun yung pinapalabas yata niya na hindi ka natin maipatupad o hindi pwedeng maipatupad. Pero, no, again, ito pong karapatan natin sa EEZ. Hindi lang naman China ang concern natin dyan. Mga iba ring bansa. Vietnam, Malaysia, at Taiwan, kung sino man ang may barko na nagdadaan dyan. No? Sa aking pagkakaalam, China lang naman yung pasaway. Pero yung mga ibang bansa, kinikilala nila ang ating EEZ. Sinusunod nila yung ating mga batas at panuntunan and there have been cases na nag-carry out tayo ng law enforcement laban sa Vietnamese, for example. Sinuhuli natin, nakukulong, no? Nakakasuhan. Merong mga barko, kunwari, nabalitaan tayo, di ba, yung mga nasagasaan, may sinagasaan yung mga cargo vessel na mga Philippine boats, fishing vessel sa EEZ. Di ba, either hinuli natin sila nung dumaong sila sa ating puwerta, o kaya hinabol natin dun sa susunod nilang puwerta. Yung naalala ko yung nag-report na daw yung Coast Guard dun sa Singapore dahil alam nilang dun patungo na yung barko para na imbestigahan at gawa ng appropriate action. Hindi ko na lang nalaman kung ano yung sumunod na action, pero yun talaga yung paraan para nga mag law enforcement.
kung yung barko ay nakalabas na, bale, at hindi mo na siya maaresto, bale. So, we have been conducting that. And may mga nakikita rin ako, namomonitor din ako ng mga satellite imagery ng mga fishing activity dyan sa West Philippine Sea. Madalas, nakikita ko yung karamihan doon ay sinusunod yung EEZ boundary na 200 nautical miles. Kasi makikita mo sa location, ang dami-dami nila hanggang doon mismo sa hangganan. No? Tapos, beyond that, pagpapasok na sa ng 200, biglang nawawala sila o kaya kung meron mang konti na lang. No? So, maraming nakakaalam, bale. No? Ang hirap lang kasi doon sa satellite imagery, hindi mo talaga matuntog kung Chinese yan, Vietnamese, Malaysian, etc. Pero ang sigurado is, kinikilala siya ng mga ibang bansa, ibang fishing vessel, bale. What about, Professor Batumbakal, what about the proposal of sharing the territory with China? Feasible po ba yun? Yung mga ganyang usapin, yan ay matters of foreign policy, no? At kumbaga dapat dyan siguro mayroong talagang studied or deliberate effort on the part of the government. Hindi yung ikaw lang biglang sasabihin mo ito na lang gawin natin. No? Bakit? Kasi ito ay tungkol sa ating territory at jurisdiction. Para magkaroon ng visa yan, ang kahit anumang usapan tungkol dyan, una, siyempre dapat ang sinusulong mo ay yung interest ng sambayan ng Pilipino. Correct. You try to get as much benefit out of it that bale, no? Kahit meron kang compromise, pinoprotektahan mo yung interest mo. Pangalawa, kailangan yan ng formal negotiation. And sinong dapat nag-head ng negotiation under our system of government? Siyempre, foreign affairs. Kung gusto niyang makihalo doon, di dapat magkaroon muna ng proseso para maging kasama siya doon sa negotiating panel. Ika nga. Pero dahil senador siya, hindi pwede yun because it will violate the principle of separation of powers. Correct. So ang isa pang ang alternative doon is kailangang magtuloy muna yung negotiation, magkaroon ng kasunduan, magkaroon ng treaty, ng agreement, and then isubmit sa Senado for ratification para pag-usapan uli kung yan ba ay una na protektahan ba ang interes ng Pilipinas, makakabuti ba yan sa atin, at fair ba yan, lalo na sa atin, no? So, ganun dapat ang proseso. Hindi yung bigla kang magsasalita sa isang commission on appointments hearing, no, na hindi naman yun ang topic, tapos sasabihin mo publicly na i-give up na lang natin yan. Pero kasi, Professor, di ba parang matagal naman ang na-resolve to. Tsaka may UNCLOS naman, may kasunduan na, malinaw naman yung nilalaman ng UNCLOS. Parang mas lalig nagiging komplikado po yata yung nangyayari sa atin ngayon. Yun nga po, nabanggit ko rin dati, ginugulo pa kasi. No? Dahil una, sinabi na ng UNCLOS na entitled tayo to our full 200 nautical mile. Okay. So, alam mo kung hanggang saan ang hangganan ng dapat tayo. Yes. Kung meron mang mga instance na yan ay bumabangga o kaya nag-overlap, doon naman sa entitlement ng kapitbahay mo, neighbor mo, di ba? Yun yung dapat yung pag-usapan sa negotiation. Pero, hindi ka makakapasok sa negotiation kung in the first place, wala kang entitlement. Diba? Kung hindi mo, kasi pag wala kang entitlement, hindi mo alam kung saan yung tamang hatian. Diba? So, parang, imagine, kung kayong dalawa po dyan sa studio, merong isang papel dyan, sabi nyo, paghatian natin itong papel. Pero hindi nyo alam kung ikaw ay entitled sa kung gaano kalaking portion ng papel. Hindi mo alam ngayon kung pag pinaghatian mo yung papel, kung fair yan o hindi. Pero pag sinabi ng tao na paghatian yung papel na hating kapatid o kaya in equal part, dahil pareho kayong may karapatan dyan, then malalaman mo saan mo siya hahatiin para fair. So, ganun lang yung kasimple. Kaya yung mahalaga na hindi natin tanggapin at tayo maniniwala na hindi natin alam kung nasa ng ating EEZ. Okay. Dahil kung gano'n, hindi natin alam kung paano makapag-negosyo. Yes, tama. Paano makapag-hatian. Okay. Diba? Maraming salamat, Professor J. Batumbakal. Ang dami namin natutunan sa inyo. Thank you po, Prof. And good morning.